Paglabas ni Ami mula sa witness stand, sinalubong siya ni Seiko ng mahigpit na yakap. Si Kyoto ay nasa tabi niya at sa mata nito hindi lang respetong naroroon, kundi paghanga dahil sa katapangang ipinakita ng babae kanina sa korte. Bahagya siyang lumapit sa dalaga sa bumulong. Hindi lang kita basta ipagtatanggol, Ami, dahil karapat-dapat kang pakinggan, paniwalaan at ipaglaban. Ngayon ko lang talaga naramdaman na hindi na ako nag-iisa. Sagot naman ni Ami sa nanginginig na boses bagamat nakangiti ng taus-puso. I'm so proud of you, bra. Napakatapang mo. Bulalas naman ng best friend niyang si Seiko. Saka nagyakap ang dalawa ng mahigpit. Anak, mahina namang pagtawag ni Lorna sa kanyang anak. Umiiyak na siya ng mga sandaling iyon dahil kanina lang niya nalaman ang buong katotohanan tungkol sa masakit na pinagdaanan ng kanyang anak noong lumuwas siya ng Maynila. Napakasakit para sa isang magulang na marinig mula sa anak ang masalimuot na pinagdaanan nito. Pero mas masakit para kay Lorna na malamang sa kabila ng lahat ay mag-isang pinagdaanan ng kanyang anak ang yugtong iyon. Niwala itong sandala noong panahon na kailangan siya ng kanyang anak. Sinisisi ni Lorna ang kanyang sarili dahil hindi man lang niya natulungan at naprotektahan ng kanyang anak laban sa demonyong si Harold Badjaras. Sinisisi niya ang kanyang sarili dahil ipinasa niya sa kanyang anak ang mabigat na responsibilidad, kaya nangyari ang lahat ng iyon. Nay! Umiiyak na wika ni Ami sabay takbo patungo sa ina. Nay, sorry po, hindi ko po nasabi sa inyong totoo. Sorry, humahagulo na sa niya saka mahigpitong niyakap. Patawarin mo rin ako, anak, hindi kita na ipagtanggol. Sorry, wala si nanay sa tabi mo noong panahong kailangan mo ako. Patawarin mo ako. Madamdamin nagyakap ang mag-ina habang kapwa humahagulhol. Hindi rin mapigilang mapaiyak ng kaibigan niyang si Seiko, kaya maging ito ay nakisama na rin sa yakapan ng mag-ina. Si Kyoto naman ay nakangiting pinagmamasdan ng mga ito. Proud siya kay Ami dahil matapang nitong nalampasan ang unang pagsubok na iyon laban kay Harold Badjaras. Alam niyang malayo na pero malayo-layo pa ang tatahakin ng dalaga para makamit nito ang nararapat na hustisya. Matapos ang ilang oras ng tensyon sa loob ng hukuman, nagtapos din ang unang araw ng paglilitis. Wala pang hatol pero sapat na ang sinabi ni Ami para yumanig ang buong silid. Sapat na para mawala ang ngisi ni Harold Badjaras. Sapat na para maramdaman ni Ami na may boses na siya at hindi nito kayang patahimikin ni numan. Lumabas si Ami sa Hall of Justice. Nakasuot pa rin ng simpleng blouse at slacks. Dala ang shoulder bag at pagod na katawan sa kamalalim na buntong hininga. Sa tabi niya naroon si Kyoto, hindi nagtatanong, hindi nangingialam. Tahimik lang siyang naglalakad sa tabi ng dalaga. Ang bigat-bigat, kahit tapos na, mahinang wika ni Ami. Tumigil si Kyoto sa paghakbang saka bumaling sa dalaga. Gusto mong mawala yung bigat na nararamdaman mo? Tanong nito. Buong pagtataka naman na sumagot si Ami. Anong ibig mong? Let's go, come with me. Putol ni Kyoto sa sinasabi nito. Isang oras lang. Wala kang iisipin, ako nang bahala. Ami hesitated for a moment, but when she saw that look in Kyoto's eyes, it wasn't cute for flirtatious. It was an invitation from someone who truly cared. Kinagabihan, dinala ni Kyoto si Ami sa isang private botanical garden na tila paraiso sa gitna ng city. Tahimik ang lugar na yon at tanging huni ng mga kulisap ang maririnig. At kahit gabi na, maliwanag pa rin ang paligid dahil sa mga hanging lanterns na nagsilbing liwanag sa daraanan. Halos walang tao sa garden na yon. Amoy halaman at sariwang lupa ang masasamyo sa paligid. May maliit na mesa sa gitna ng greenhouse at 2 tasa ng green tea. Kasama ng isang maliit na Bluetooth speaker na tumutugtog ng classical music. Hindi makapiniwala si Ami sa tanawing nakikita. Napakaganda ng lugar na yon dahil pakaramdam niya ay nasa ibang mundo siya ng mga oras na yon. Kyoto, paano mo to nahanap? Usisa niya habang nililibot ang tingin sa paligid. The owner is a friend of mine. He didn't have a schedule tonight, so he lent it to me. Ani Kyoto sa kamasuyong ngumiti. Gusto ko lang, maalala mong may mga lugar pa ring payapa. May mga gabi pa ring hindi kailangan ng lakas, kung hindi pahinga. Kiwing napangiti si Ami dahil parang makata ng binata sa mga salitang sinasabi nito. Ang tahimik, parang ibang mundo, usal niya saka naupo sa wooden chair. Ganyan ka rin para sa akin.
Tura naman ni Kyoto saka naupo sa tapat ng dalaga. Ami was stunned by what she heard. This was the first time she had heard Kyoto speak like that. Hindi pagsusungit, hindi paninermon, kundi isang pahayag na tahimik pero napakalalim. Ang dami mong pinasan na mahabang panahon, wala akong kayang gawin para burahin lahat ng yon. But I can accompany you every step of the way. Mariing napapikit si Ami sa narinig sa kanangingilid ang mga luha ng magsalita. Ang hirap maging buo, pero kapag kasama kita, parang kaya ko, madamdaming saad niya. Napangiti si Kyoto saka umangat ang kamay upang punasan ng mga luhang naglalanda sa pisngi ng dalaga. Because you really can. Pusal niya sa malamyos na tono. Tahimik muli ang paligid at ang musikang pumapailan lang sa paligid ay naglalaro sa hangin. Maya-maya kinuha ni Kyoto ang maliit na kahon mula sa coat na suot niya at inabot sa dalaga. This is nothing, but it might help. Wala lang ito, pero baka makatulong, malumani na saad niya. Excited na binuksan ni Ami ang kahon at napasinghap siya nang makitang laman noon. Ang laman ng box ay isang gold necklace na may maliit na pendant, isang butil ng binhi, handcrafted, simbolo ng panibagong simula. Sid? Curious niyang tanong. Paalala lang na kahit gaano kakadurog-durog ngayon, kaya mo pa rin tumubo, lumago, mamulaklak ulit, wika ni Kyoto habang masuyong nakatingin sa mga mata nito. Halo-halong emosyon ang mababasa sa mga mata nito ni Kyoto. At isa na doon iyang madamdaming lihim na nagmamahal. Muling umagos ang luha ni Ami dahil sa sinabi ng lalaki. Pero kasabay noon ay matamis ng ngiti sa kanyang mga labi. Ang unang araw ng trial ay tapos na pero ngayon pa lang siya nagsisimulang mabuhay muli. Between the silence and the dark night, under the dim lights and the hot tea, two wounded hearts find temporary solace in each other. Ngunit hindi ito ang pagtatapos ng isang laban, pero ito ay patunay na may mga laban na hindi kailangang harapin na mag-isa. Tahimik ang biyahe pa uwi ng mansyon, kapwa tahimik ngunit magaan ang pakiramdam ni Ami at Kyoto, dala ng mga halakhak at kwento sa botanical garden. Nakatingin si Ami sa labas ng bintana, habang si Kyoto ay panakanakang sumusulyap sa dalaga sa rearview mirror, na tila ba sinisikap basahin ang bawat maliit na ekspresyon ng mukha ng dalaga. Ngunit ang kasiyahan ay kaagad na napalitan ng tensyon ng bumungad sa kanila ang eksena sa harap ng pintuan ng mansyon. Isang babaeng putlang-putla, may mga pasa sa mukha at katawan, may hiwa sa labi at halatang galing sa matinding pag-iyak ang nakatayo sa harapan ni Carson, Seiko at ng ilang mga kasambahay. Sakura, halos pabulong na pagtawag ni Kyoto sa babae. Napalingon si Sakura at nang makita si Kyoto ay kaagad itong tumakbo palapit sa lalaki. Niyakap niya ito ng mahigpit saka humagulhol. Kyoto, wala na ako matakbuhan. Nagkatinginan sina Ami at Seiko, maging si Carson. Ramdam ni Ami ang bigat ng eksena, lalo nang marinig niyang pangalan ng babae. Si Sakura, ang babaeng iniwan si Kyoto noon para magpakasal sa ibang lalaki. Makalipas ang ilang oras, ipinaayos ni Kyoto ang guest room na tutulugan ni Sakura. Pinatawag din niyang kanilang family doctor at siya na mismo nag-asikaso ng sugat nito. Tahimik lang si Ami pero alam niyang nangyayari. Naintindihan niya na naawa lang si Kyoto sa ex-girlfriend nito. Ngunit may munting kirot sa dibdib na hindi niya maipaliwanag. Hindi selos, kundi takot na baka may bumalik muli sa nakaraan nito. Dahil malalim ng gabi, napagdesisyon ng doon na muna manatili si Sakura habang inasikasong pag-aresto kay Yuto. Kaya kahit na hindi komportable si Ami sa ideya na yon, ay mas pinili niyang huwag kumibo. Habang pupunta sa kusina para sana uminom ng tubig ay hindi inaasahan ni Ami na makakasalubong niya si Sakura sa hallway ng mansyon. Mukha itong bagong ligo dahil medyo basa pang buhok nito at bagong palitang damit. Malamig ang tingin ipinupukol nito kay Ami sa hindi niya malamang dahilan. So, ikaw pala si Ami, anang Sakura na nakataas ang manipis na kilay. Yamate, I almost didn't recognize you. You look so plain. Hindi kaagad kumibo si Ami. Hindi niya ito gustong patulan pero hindi rin niya hayaang matahin siya nito ng basta na lang. Pwede ba tayong mag-usap ng maayos? Malumani na tanong ni Ami, sinikap maging formal sa kaharap. Pero ngumisi lang si Sakura. You know it's funny. I heard you're just one of Kyoto's clients. Rape victim, wasn't it? Saan nito na pinaspasadahan siya ng tingin mula ulo hanggang talampakan.
Napakurap-kurap si Ami. Parang sinampal siya dahil sa sinabi nito. Ang tapang mo, Ami. But let's be honest here. Lumingon-lingon si Sakura, parang sinisigurado na silang dalawa lang ang tao ng mga sandaling yon. Kyoto's kind to you not because she loves you. He just feels sorry for you. Naniga si Ami. Hindi dahil sa kahihiyan kundi sa galit na pinipilit niyang pigilan kanina pa. Pero nabigo siya. Hinarap niyang babae na may matatag na anyo. Alam ko may pinaguhugutan ka. Ani Ami, diretsong tingin sa kaharap. Pero hindi mo alam ang lahat at hindi ako papayag na basta nalang yurakan mong pagkatao ko dahil lang nasaktan ka. Napangisi si Sakura ngunit bago pa siya muling makapagsalita ay biglang lumitaw si Kyoto mula sa dulo ng hallway. Matalas ang tingin nito at halatang narinig ang usapan ng dalawang babae. Sakura, malamig at seryosong tinig ni Kyoto na magsalita. I didn't invite you here to insult the woman I care about. Napalingon si Sakura, halatang nagulat sa sinabi ng dating nobyo. I heard enough. Puto ni Kyoto sa sanay sasabihin nito. Ami is not just my client. She's important to me so you have no right to insult her. Matapos sabihin yun ay marahang hinila ni Kyoto ang braso ng dalaga. Let's go. Mahinang sabi niya kay Ami. Nilingon ni Ami si Sakura bago tumalikod. The pain was still there but this time he knew he had someone on his side. Someone willing to defend him. And that person wasn't just any lawyer. It was Kyoto. I'm sorry for what happened earlier. Bulong ni Kyoto sa dalaga. Kasalukuyang silang naroon sa kanyang kwarto na mga sandaling iyon. It's okay, I'm fine. Mahinang sagot ni Ami. Pero, totoo ba na hindi mo lang ako tinutulungan dahil naaawa ka? Kagatlabing tanong niya sa lalaki. Natigilan si Kyoto. Seryoso niyang tinitigan ng dalaga, mata sa mata. Kung awa lang ang nararamdaman ko sa'yo, matagal na sana akong umalis. Pero hindi ko magawa kasi mahalaga ka sa akin, Ami. Tahimik ang gabi, tangi ang mahinang patak ng ulan sa labas ng bintana at ang tila sabay na tibok ng kanilang mga puso ang maririnig sa loob ng kwarto ni Kyoto. Nakaupo si Ami sa gilid ng kama. Hawak ang tasa ng green tea na siya rin mismong halos hindi mainom dahil sa bigat ng emosyon dahil sa nangyari kanina. Lumapit si Kyoto sa kanya at maingat na inalis ang tasa sa kanyang kamay. Hindi ito nagsasalita pero ang mga mata nito ay para bang kay daming gustong sabihin. Nagangat ng tingin si Ami. Nabasa sa mga mata nito ang tunay na nararamdaman. Ami, bulong ni Kyoto. Alam ko magulo ang mundo mo ngayon pero gusto kong malaman mong nandito ako. Hindi kita iiwan. Bago pa siya makasagot, marahang siyang hinaplos ni Kyoto sa pisngi. Naramdaman din ni Ami ang mainit na palad nito at para bang sa isang iglap ay nawala ang lahat ng takot sa kanyang dibdib. Dahan-dahang inilapit ni Kyoto ang labi sa kanya at hindi siya umiwas. Nang maglapat ang kanilang mga labi, banayad lang yun, parang isang alon na marahang binabasa ang tuyong buhangin. But the gentle kiss became provocative. Not just a lust but a desire to express the love that had been suppressed for so long. Hindi ko na kayang itago, Ami. Bulong ni Kyoto sa pagitan ng halik. Naguguluhan namang napatitig si Ami sa binata. Walang idea kung anong gusto nitong iparating. Mahal kita, Amelinda. Gusto ko nang tapusin natin ang trial date na ito at magsimula muli tayo. Napapikit si Ami. Ang mga salitang iyon ay tila kuryente sa kanyang katawan. Gumanti siya ng halik. Mas mainit, mas mapusok, mas matapat. Ang mga kamay niya ay pumatong sa matipunong dibdib ni Kyoto. Dama ang bilis ng tibok ng puso nito. Matapos noon ay hindi na sila nagsalita pa at sa halip hinayaan nilang magsalita ang kanilang mga katawan at damdamin. Hinubad ni Kyoto ang cardigan ni Ami, dahan-dahan parang isang babasaging bato na dapat ingatan. Gumapang ang mga halik nito sa leeg ng dalaga at sa bawat haplos, naramdaman ni Ami na unti-unti siyang nawawala pero sa magandang paraan. Nawawala sa sakit ng kahapon, nawawala sa takot at sa halip ay natatagpuan ang sarili sa bisig ng lalaking handang mahalin siyang buo. Is this okay? Tanong ni Kyoto na habol-habol ang hininga. Tumango si Ami. Walang pag-aalinlangan. Yes, Kyoto, I want this. I want you. In the next moment, their bodies slowly move on the bed. Hands restless, from searching, from caressing, from hugging. Kyoto seemed to always be gentle, always asking in Ami's eyes if she was okay, if she was safe, and with each kiss,
Ami responded too. They sank deeper into the warmth of the moment. Their moans were whispered like prayers. Neither of them was in a hurry. Instead, every moment, every touch of their bodies was filled with care, with understanding, with love. It was as if they had finally found a home, not in a place but in each other. And when they reached their climax together, holding hands, it was as if all the wounds of the past had partially healed. Their bodies bound together by desire were now overshadowed by the love they had long awaited. Pagkatapos yakap ni Kyoto si Ami, habang nakapatong ang ulo nito sa kanyang dibdib, hinaplos niya ang buhok nito at mahinang bumulong. "You're not broken, Ami. You're the bravest woman I've ever known. And I'm lucky you were here, with me." Mahigpit ang yakap ni Ami sa lalaking pinakamamahal at sa pagkakataong iyon, alam niyang hindi siya nag-iisa. Hindi na. Liwanag ng umaga ang unang dumampi sa pisngi ni Ami. Bahagyang masakit ang kanyang katawan pero higit pa doon, may kong ininit sa dibdib niya. Tila ba may nag-uumapo na damdamin kay tagal niyang pinigilan. Dahan-dahan siyang bumaling sa kanyang tabi. Naroon si Kyoto, mahimbing pa rin natutulog. Sobrang gwapo at napakayapa-yapa ng mukha nito habang nahihimbing. Bahagyang nakalaylay ang may kahabaan nitong buhok sa noo at bawat paghinga nito ay musika sa kanyang pandinig. Hindi mapigilan ni Amin haplusin ang pisngi nito at natatakot na baka panaginip lang ang lahat at bigla itong maglaho sa kanyang paningin. Maya-maya pa'y nagising na rin si Kyoto. Masuyotong ngumiti nang makita siya. "Hey, good morning." Mahinang bati nito sabay gawad ng mabilis na halik sa kanyang labi. "Hi, good morning." Tugon naman ni Amin na nakaramdam ng pang-iinit ng pisngi. Sandali silang nagtitigan, walang nagsalita, ngunit may kanya-kanyang tanong na naglalaro sa isipan. Ano ba ang ibig sabihin na nangyari kagabi? Ano ba ang estado ng kanilang relasyon? Ilang sandali pa'y binasag ni Kyoto ang katahimikan. "Are you okay?" Tanong nito sa nag-aalalang tono. Tumango si Ami. "Mas okay pa kaysa dati. Pero natatakot pa rin ako." "What are you afraid of?" Tanong ni Kyoto habang hinahaplos ang buhok niya. Natatakot akong baka kagabi lang yon. Baka dahil lang sa emosyon. Or dahil sa awa." Saglit na natahimik si Kyoto, subalit pagkatapos ay umupo ito sa kama. Humarap kay Ami at saka marahang hinawakan ang mukha nito. "Ami, I didn't do it because I felt sorry for you. I did it because I love you. Because I wanted to make you feel that you shouldn't be treated like a broken person. That you are a woman who is lovable and worthy of love." Ami burst into tears not because of the pain, but because finally someone recognized her fully. Magsasalita na sana si Ami nang maya-maya pa isang mahinang katok mula sa labas ng pintong pumukaw sa dalawa. "Sir Kyoto, Ma'am Ami, gising na po si Miss Sakura. Gusto raw po kayong makausap." Nagkatinginan ng dalawa, hindi nila alam kung paano nalaman ng mga kasambahay na magkasama sila sa isang kwarto. May nakakita kaya sa kanila na dalhin siya ni Ami doon? Tuloy ay nakaramdam ng pag-iinit ng pisngi si Ami. Sure siyang nalalaman na ng lahat ang kanilang nag-umpisa pa lang na relasyon. Matapos makapagpalit ng damit ay magkasabay na bumaba ang dalawa. Naabutan nilang naroon sa sala si Sakura. Nakaupo, nakaayos pero halatang hindi pa rin maganda ang lagay. Nang makita niya si Kyoto at Ami na sabay bumaba, mula sa hagdan hindi nakaligtas sa kanyang mata. She smiled quietly, the kind of smile that you couldn't immediately tell if it was bitter or accepting. "Kyoto," mahinang saad ni Sakura nang makalapit ang lalaki. "Thank you for letting me stay." Tumango lang si Kyoto pero nanatili siyang hindi bumitaw sa kamay ni Ami. At yun ang hindi nakalampas sa paningin ni Sakura. Napatingin siya kay Ami. At sa sandaling yun alam na nilang pareho, hindi lang basta-basta koneksyon ang meron kay Ami at sa kanyang ex-boyfriend. "You really chose her." Bulong ni Sakura na may pait sa tinig. Hindi sumagot si Kyoto pero sapat ng mahigpit niyang paghawak sa mga kamay ni Ami ang tugon sa lahat. 2:00 ng hapon, tahimik ang buong mansyon. Wala si Kyoto, umalis ito kanina upang ayusin ang legal papers para kay Sakura. Si Seiko naman ay nasa opisina at si Carson ay nagpaalam na may kikitain kumpadre. Nasa hallway si Ami papunta sana siya sa kusina nang biglang bumukas ang pinto ng guest room kung saan pansamantalang tumutuloy si Sakura. Lumabas ito ng walang ingay na para bang matagal nang hinihintay ang pagkakataong iyon. "Ami," tawag nito sa kanya. Tumigil si Ami tuminga ng malalim bago humarap sa babae. Hindi siya natatakot pero alam niyang kailangan niyang maging mahinahon dahil baka masabunutan niya pa ito.
Yes, naglakad si Sakura palapit sa kanya hanggang sa huminto ito sa tapat niya. May gusto lang akong linawin, panimula nito, malamig ang tono. Alam kong alam mo kung sino ako kay Kyoto and I think you also know. What we had was real. Yeah, I know. He told me. Kaswal namang sagot ni Ami. Napangisi naman si Sakura. Then, I hope you also realize that you were never part of the plan. I was the one Kyoto wanted to marry. Pero ikaw ang umalis, matapang na sagot ni Ami na hindi nagpatinag sa bruhang kaharap. At kahit mahal ka niya noon, pinili mong bitawan siya. Hindi ko siya binitawan dahil gusto ko. I was forced. Arranged marriage. Pamilya, pressure. I was protecting him from the mess my world would bring. Nanatiling kalmado si Ami. And now you're back. Bruised, wounded, abandoned by the husband you were forced to marry. Saad ni Ami sa seryosong tono at anyo. You're a victim too, Sakura. You don't have to prove to me that you love Kyoto. I know. But you don't have to destroy what we have now just because of your guilt. Napatingin si Sakura sa kanya na bigla sa prangkang katotohanan ng sinabi ni Ami. Hindi mo naiintindihan, wika nito. You're just a survivor na kinaawaan lang na lalaking mahal ko. Sa narinig ay naging matalimang tingin ni Ami. Yes, I'm a victim. A rape victim rather. Sinira ang pagkatao ko pero hindi ako humingi ng awa ni Kyoto. Hindi ako nagmakaawa para sa pagmamahal niya. Hindi ko siya nilapitan. Siyang lumapit. Siya ang pumili sa akin. Hindi dahil naawa siya, kundi dahil nakita niyang totoo kong pagkatao kahit na durug na ako. Natigilan si Sakura sa mga narinig. May bakas ng pagkabigla at pagsisisi sa kanyang mga mata. I lost everything and when I came back, he was no longer mine. Sakura, dagdag ni Ami, mas kalmado na ngayon. I'm not your enemy, so don't blame me for the wrong decisions you made. Si Kyoto ang nagdesisyon na mahalin ako at kung ano man ang pinagsamahan niyo, bahagi na ng nakaraan yon. If there's anything left for him in you, face it. But don't hurt me just to get revenge on fate. Unti-unting nangilid ang luha sa mata ni Sakura, saglit siyang natahimik bago tuluyang napaupo sa gilid ng upuan sa hallway. I thought I was wrong. I thought I could handle it all. But seeing you, so calm, so brave, I hated you for it. Umupo si Ami sa tapat niya. Alam mo kung bakit kalmado ako? Dahil araw-araw kong kinakalaban ang sarili kong takot. Hindi ako perpekto, pero pinipili kong lumaban. Ikaw rin, Sakura. Hindi pa huling lahat para buuin muli ang sarili mo. Hindi bilang ex ni Kyoto, kundi bilang babae na may halaga kahit na walang lalaking inaasahan. Namayani ang katahimikan sa pagitan ng dalawang babae na para bang nakikiramdam sa isa't isa. Pero maya-maya pa'y si Sakura rin ang bumasag ng katahimikan. Thank you for saying that. And I'm sorry. Hindi kita dapat nilait. You didn't deserve that. Tumango si Ami sa kabahagyang ngumiti. Don't worry, carry lang. Basta sana simula ngayon. We lift each other up. We don't have to be friends. But as a woman, let's choose not to destroy one another.